Good morning. Ngayong umagang ito, we will get into the Word of God. And akala ko si pastor na mag-preach joke lang. Can we all stand? And we will listen to an audio Bible. I want you to listen carefully. And ito ay buhay ni Lazarus at saka si rich man. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Let's listen. Lukas Kabanata 16, talatang 11 hanggang 31. Ang mayaman at si Lazarus. May isang mayaman na lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing-pulo ng galis na ang kolanan ay Lazarus. Dinala siya sa labas ng pintuan ng bakuro ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit na mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagduruso siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niya po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman may inaaliw siya rito at ikaw naman ay nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malabok na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin niyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ang mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po. Hindi sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaraw sa kanila." Ang ating kaibigan na nagbasa ay si Brother Thomas. Kasama natin sa 1143 DCMR. At kasama ko siya sa Tiagmula, Agapit. Now, I'm gonna give you a background, a very basic background. Lahat ng nag-a-attend na PLD every day ay meron kayong glimpse of what we are talking or what we be talking about this very morning. Ang talinhagang ito po ay, siyempre, kilalang kilala ito. Known ito sa lahat. Si Lazarus at ang rich man. At relevant ho ito, lalo na sa ating kondisyon ngayon. Kalalagayan. Relevant. And what is happening in our world today, magulo po ang kalalagayan natin. Hindi ho pabuti ang ating kalalagayan. Palala ng palala at salamat sa Diyos dahil lumalala. Bakit? Sa Bible makikita natin mamaya.
Kailangan ho natin ng ganito mga talinhaga sapagkat ito po ay nagpapaalala sa atin. Ngayon, dito po sa relevancy of the story or the parable, kailangan talaga natin ito. Meron tayong makikita, dalawang panig. Sabihin mo nga, dalawang panig. Ano po? Ang panig ng mahirap o hikahos at panig naman ng mayaman. Si Lazarus po at usapan ito ng kwento ito ni Lazarus at saka ni rich man, the journey and the destiny. Ang dalawang panig ay siyempre tinutukoy dito ang mayaman at mahirap. Dito po ay naglalarawan ng pangwalang hanggang consequences. It is an eternal consequence. Yan po ang ating resulta o resulta ito ng ating ugali, ating mga ginawa, mga asal dito sa lupa. Ang dalawang destinasyon na ito ay maliwanag. Ito ang tawag natin ay heaven and hell. Maliwanag po ito na kapag ka heaven, ayon sa kwento kanina, ay nasa piling ni Abraham. Abraham's bosom. Kapag ka naman hell ang destinasyon, ito ay pagdurusa. Kaya the opposite of these two destinations ay napakalaki po ang description. Kaya dito makikita natin ang intention. Number 2 is the intention and the location and description. Mababanggit ko ito, mga salitang ito, ulitin ko, intention, pangalawa, location and description. Ito po ay habang ikukwento ko, makikita ninyo yung intention ng ating Panginoon. And then the next is the location. Kaya ito yung journey. Where are we heading? Saan tayo patungo? Saan ang lugar na para sa iyo based on your responses to the Word of God. And then your obedience as well. Kaya ano po ang layunin? Bakit ang talinhagang ito ay napakahalaga? It is very vital and it's so important. Number 1, maging warning ito. Maging babalaho ito na napakadelikado, napakamapanganib po ang sakim sa kayamanan. Panganib po ito. Makikita ninyo, ang malupit ho na dulot nito ay walang damayan. Yan, galit ang Panginoon. Kapag ka nawala na yung sinasabi nating damayan. Pangalawa, damayan. Maging maawain, mapagbigay. Kanino? Sa mahihirap. Lalo na yung nangangailangan. These are basic observation nung pinag-aaralan ko po ito. Ilang araw na naming pinag-aaralan ito. 5 days na po with the life of Lazarus and the rich man. And so habang nag-aaral kami, ay ito lang po yung pinaka-basic na gusto kong maibahagi sa inyo. These are so relevant and so practical na yaman, delikado yan. Kaya mas mainam na walang yaman, disobedience. Walang pagtingin sa Diyos. Wala na siyang passion. Hindi na siya nagme-memorize ng restore unto me the joy of my salvation and renew right spirit within me. Wala na siyang ganun. Pangatlo, maturuan tayo upang bigyan ng halaga ang trusting. Trusting and faith is vital in every single person. Mahalaga ito sa buhay ng isang tao, lalo na kapag ka nasamahan ito ng pagsisisi. Now, maging reminder sana po ito na ito po ay totoong katuparan ng spiritual condition natin na matatagpuan po sa ating malalim na ugnayan sa Diyos. Aral nawa ito, mga bagay na ito, o itong parable na ito. Now, meron po akong mga 3 bagay din na mahalagang lesson aside from my observation, ay may 3 bagay din na mahalaga para po bigyan natin ito ng pansin. At unang-una, ang kayamanan ay dehins masama. Mayaman ho, hindi masama. Sino ba ang nagsabi? Hindi naman sinabi ng Bible na masama ang kayamanan, masama ang pera. Hindi ho ganun ang termino ng Bible. Ang mangyayari lang ho kapag ka yung ugali natin ay nagbago dahil sa pera. Nawala ang gana mo sa mga bagay na spiritual because of what money can do.
and what money offers you. Kaya kayamanan ho ay hindi masama. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay makaranas ng kaginhawan. And the Bible, ladies and gentlemen, provides us a tapestry of all this foundational, basic foundation of what success is all about. Ito pong mga bagay na ito ay matatagpuan ho sa Bible. Gusto nating yumaman, get to the Bible. Gusto mong umasenso, go to the Bible. Ang Biblia po, ini-emphasize niya na ang kalahagahan po ng success ay spiritual growth. Mahalaga ang ating spiritual growth sa anumang negosyo, sa anumang tagumpay. If your spiritual condition remains the same last 5 years and 10 years ago, there's a problem. But if your spiritual condition and your financial status grows up and then, whoa, God will gonna bless you all the more. Alam niyo po, ang sabi niyo sa proverbio, I like this. Sabi ho niya, payo ito. He who learns from instruction and correction is on the right path of life. And for others, his example is a path towards wisdom and blessing. Yung pakikinig sa mga payo, may ugaling madisiplina in the other versions. Mayroong disiplina sa sarili. Mayroon siyang ugaling nakikinig sa mga payo. Or what we can say, a correction. Kapag kaayaw ng pakorek, ay makikita mo niyan, paraging nagmamurmur yan. Agmurmur nga ka na yun. And then, ano po ang pagkaulit dito? But he who ignores and refuses correction goes off course. And for others, his example is a path towards sin and ruin. Pag hindi siya, he refuses, tinanggihan niya ang mga payo. Ang mga payo minsan galing sa mga magulang, galing sa kaibigan, galing sa guro, galing sa pastor, galing sa mga propeta. If he ignores us, ano ang sabi? He goes off course, and for others, his example is a path towards sin and ruin. Ruin. Kapahamakan po. Kaya nga po ang kayamanan na hindi masama. Ano ang naging tema dito? Ang naging mitsa nung rich man? Kayamanan ho ba? Ano po naging mitsa? Hindi pagkilala si Diyos? Ano pa? Ano po ang mitsa dito? Malapit na kayo. Walang damayan. Yun ang mitsa. Correct. Walang damayan. Hindi siya compassionate. Hindi yung pera nakatulong. Pero ng resulta ng pera at kayamanan, wala siyang compassion. That is the culprit, ladies and gentlemen. Dito po nagkaroon ng mitsa. Bakit impyerno ang destinasyon niya? Wala siyang compassion sa mga mahihirap. Actually, nabigyan siya ng pagkakataon upang magbago. Nabigyan siya ng Lazarus upang maging compassionate siya, pero nawala. Hindi niya ito pinansin. Minsan ganyan ho mga nangyayari sa atin. Merong Lazarus pero ini-ignore natin. That is a very clear lesson today, ladies and gentlemen. Sinabi ko nung nakaraan sa ating online program, may mga Lazarus sa inyong mga pintuan, but you ignore them because you are wrapped with greediness. So yun po ang naging problem. Nabigyan siya ng pagkakataon para maging Lazarus. May mga Lazarus tayo sa ating mga buhay. Merong mga, ito ay si Lazarus are indication, o siya ay indication. Ano pa? Memorandum si Lazarus. May memo sa pintuan. Meron kang sign sa pintuan. Lazarus are sign. They are sign. Pag sinabi mong sign, what does it mean when you talk about sign? Sign points you somewhere. Kaya meron, pakaliwa, pakanan, stop. Mag-ingat sa kalabaw. Mag-ingat sa buhaya. Sign points you somewhere. Lazarus, they're probably along the corner. Nandyan sila sa corner ng inyong mga tahanan, inyong mga opisina, sa inyong trabaho, wherever you are. Maybe they are in the mall, they are on the streets. These are a real, physical, existing, well-made reminder. They are well-made admonition. Paalala ito, mga Lazarus na ito. Baka meron kang kilalang mayaman. Oo, meron. Pero Lazarus naman ang kalooban.
Pero may kakilala kang mahirap, pero rich man ang puso. Marami din akong kakilala niya. Wala na ngang maibili. Ito yung sinasabi niya. Pangalawa, basahin muna natin ito. Ano ba ang role ni Richman sa kwentong ito? Ito po ay nag-illustrate ng negative consequences of a life centered around material wealth and spiritual neglect. It illustrates a negative consequences of a life centered, focused around materialism, wealth, and spiritual neglect. Sa pong babala ito, paalala, warning sa mga napakalungkot, kahindik-hindik na hantungan kapag patuloy nating binabaliwala si Lazarus sa ating mga buhay. Nakakatakot hong destinasyon, nakakatakot na paalala. Kapag ini-ignore natin, may nangusap na ang Panginoon in a certain situation, but you ignore it. So he served as a cautionary tale, reminding us the importance of seeking spiritual fulfillment. Mapuno sana tayo ng mga salita ng Diyos, and it makes us stronger. It makes us better person. Kaya paalala po ito, that in everything that we do, it must please God. Then Lazarus. Siyempre, dito nakita na natin sa kwento, may buhay na walang hanggan, life after death. Namatay kasi silang dalawa eh. Napakaganda ng pagkakwento ni Kuya Thomas. Nung namatay ang mahirap, kinuha siya ng anghel sa paanan ni Abraham. In the Abraham's bosom. Namatay naman ang mayaman. Ano ang sinabi kanina ni Kuya Thomas? Nilibing. Ang laki ng pagkakaiba. Nung namatay si Lazarus, pinulot siya, dinala sa Abraham's bosom. Nung namatay ang mayaman, libing. May buhay na wala hanggan. So dito po, ang hantungan, we know already. Alright? Ulitin natin. Sabihin natin, intention, location, description. Kanina pa ako nagbabanggit ng mga tatlong katagang ito. The intention, the location, and the description. Yung intention, alam niyo po sa Mateo, 18, kabanata 9. Ito po ay binabanggit dito kung ano nga ba talaga ang intention ng Panginoon. Bakit niya inanda ang impyerno? Ang impyerno po ay hindi para sa iyo. Ang impyerno ay hindi para sa tao. Ang impyerno ay para kay Satanas at doon sila mag-suffer in days to come. Kaya natatakot siya ngayon. He's preparing himself. Kaya ang dami niyang sinisirang buhay. Pero ang hell is made or prepared by God for the devil and his angels. Of course, doon sa mga suwail, ayaw sumunod. Kaya sabi ni David, I hide your word in my heart, that I may not sin against you, and I will always follow you. Kahit sablay ako, rapist ako, matay tao ako, wala naman ganun dito sa atin. But David was, pero humingi siya ng tawad. Let's describe hell from a dream. Pero minsan yung mga dream na napapakinggan ko sa YouTube, they are not biblical. Namatay lang sila dahil may panaginip lang, hindi lang huminga. Pero when they describe heaven, it is not the way the Bible describes heaven. So kapag kaganon huwag niyong pakinggan, huwag niyong panoorin. Hindi biblical. Once anything is not biblical, don't listen. I only listen to what the Bible talks about. So let's go to 2 Peter chapter 3, verse 9. Yeah. Ready? 1, 2, 3, go. Not everyone to perish. Ayaw niyang impyerno. Ayaw niyang maging rich man.
That's why He is so slow and patient to you. And He is being patient to us upang hindi tayo mapahamak. Gusto ko ito. The Lord is not slow in keeping His promises. Hindi po. Pero He is patient enough. As some understand slowness, that instead He is patient with you. Not wanting na kahit isasanahin, wala siyang gustong mapunta sa impyerno. Wala ho. Kaya it is our role to look for Lazarus and look for the rich man. These are illustrations and a good example para itayo po mag-minister sa mga mayaman pero may pusong Lazarus. We will also minister to the Lazarus with the attitude of a rich man. Ang langit po ay hinanda ng Panginoon para sa mga mananampalataya lamang. Heaven is ready and prepared for those who believe and follow Him. Pero may pagkakataon pa. Pwede nyo bang sabihin, I and my family will serve the Lord. Make that declaration every day. Pag lumabas kayo sa mga pintuan ng bahay ninyo and go to work, go to school, go everywhere, go to farm, go to the road, make sure that you will declare that I and my family, myself, and every one of my family, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si ading, we will serve the Lord. God will listen. Remember that. And God will restore that. Kaya ang sabi niya rito, in my Father's house are many rooms. In the other versions in KJV, in my Father's house, there are many mansions. There are rooms. Bilang arkitekto, I am describing the room that the Lord has prepared for me. Si Pastor Philip, ay wala na po siya, namatay na siya. Parable po ito. He started ministry from as a Baptist pastor. Alam niyo po, mga Baptist pastor ay very passionate po ito. And so, naglalakad siya palagi. When he goes to houses and minister, maglalakad lang siya. And he loves walking. He loves doing the job. Kung saan siya inabutan, pakakainin si Pastor Philip, si Lolo Philip. At minsan po, naawa ang kanyang mga leaders. Ang sabi, Pastor, bibigyan ka namin ng motor. Sabi ni Pastor Philip, hindi naman ako marunong magmotor. Bisikleta po. Naku, lalo na, mas kakabahan ako dyan. Maglakad na lang ako. So, hindi ho tinanggap may bisikleta, mayroong motor. Isang araw po, dahil awang-awa na po ang kanyang mga miyembro, Pastor, meron ho, bibili ho ako ng panibagong sasakyan, meron ho akong Nissan Maxima. Alam niyo ba yun? Parang Nissan Sentra o Sentra. Yun na lang ho, ibibigay namin sa inyo. Wala na akong babayaran at mapapalitan ito. Nag-isip po si Pastor Philip. Gusto niyang aralin ang mag-drive. Kaya lang sabi niya, baka naman ako maaksidente, wag na lang. Other members, eto na po, hindi niya talaga tatanggihan ito dahil Land Cruiser na po ang ibibigay sa kanya. Land Cruiser now is the entry level is 5.5 million. Entry level pa lang po yun. Bibigyan na siya ng 5.5 million or sasakyan na top of the line, Land Cruiser. Sabi niya, hindi ko kailangan. Dumating ang araw, napunta sa langit si Pastor Philip. Winelcome siya. Welcome, Pastor Philip, the most industrious pastor of a Baptist church. Ito po ang tusi ng inyong mansion. Tuwang-tuwa din siya kasi hindi na siya pakatatanggi. Langit na yun ma'am, langit na yun, hindi na pwede. Alam mo na langit, gusto ko pa sa baba, hindi na pwede yun. Tinanggap niya yung susi. Pumunta ngayon siya sa napakalaking room. Wala ngayon siyang makitang bed. Nandun yung Land Cruiser, nandun yung rep, nandun yung bisikleta, nandun yung motor, nandun yung wala naman yung condominium. Yung mga mamahaling bagay, hindi niya tinanggap sa lupa. Kaya ngayon, kasi nakapangalan sa kanya yon, ang ginawa ni Lord, mahal na mahal niya si Philip, dinala niya lahat yung mga gamit na yon. Wala siyang bed. Puntahan natin yung sabi ni Kuya Paul.
Kaya wag lang ho, madali tayong nauhumaling sa mga nakikita. Kaya po, kung nais talaga natin, because heaven is real and life eternal is real, then ang payo niya, so then, fix your eyes on the things that are unseen, not on the things that your optical eyes can see. But focus it on the things that are unseen, because the things that are unseen, they are eternal. But the things that your optical eye can see, they are temporal. Kaya wag lang ho tayong magtiwala sa optic, sa ating mga mata, because they are temporal. This is what the Bible says. The things that you can see around, baka kalawangin sila. But what Jesus says, put your treasure not on these things, but especially here on earth, but deposit your treasure in heaven. Hindi ito kakalawangin at hindi rin ito nanakawin. I like what Paul was saying. Fix your eyes not on what your eyes can see. Labag, ang daming bagsak dito. Maaaring ako na, nagsisisi na rin po ako ngayon sa mga bagay na nakikita ko. Hinahatak ako ng mga ito. Panghuli, ay itong tinatawag nating preparation and a priority, especially in our days. Yung paghahanda po. Ang prioridad natin dapat ay paghahanda. Ang pagkuha ng ating Panginoon sa atin. Because, right, for last year I've been talking about this and teaching you this. The Lord will take us up. He will carry us up. But in a twinkling of an eye, we will meet the Lord in heaven. We will meet the Lord in the cloud. Na binanggit ito ni Apostol Pablo kahit ng ating Panginoon. Yung tinatawag nating rapture. Ganun pa rin ang panawagan ng Diyos na kahit isa sana walang matitira, kundi lahat, anak, apo, kabagyan, lahat ay makakasama doon sa Abraham's bosom or in heaven. Babalaho ang kwentong ito habang naghihintay tayo sa araw na ito. Malapit na po. Bro, from this day forward, you are a citizens of heaven. Hindi ho tayo tiga rito. By blood, we are here. Dual citizens muna tayo ngayon. Pero ang pinakalugar where God has prepared for us, a mansion, a place, dahil yung citizenship mo is in heaven. Gusto ng Panginoon, ngayon, yakapin mo ito. Pwede ka bang yumuko? Lahat tayo yumuko sa panalangin. Sabihin mo, Lord, gusto ko po maging citizens of heaven. Tatakan niyo po ako ngayon. Tinatanggap ko ang citizenship na ito. Pwede ho ba baguhin yung aking puso? Na yung pusong totoong citizens of heaven. Walang kayabangan. Wala nang bisyo. Yung citizens of heaven, ibigay niyo po sa akin. Tinatanggap ko ang citizenship na ito. Kayo mismo ang nagbibigay nito. Panginoon, maghari ang citizenship na ito sa aking puso. At mula ngayon, ako na ay isang original, bona fide property ng Panginoong Jesus. Isinusuko ko ang buhay ko. Gamitin mo ako para sa inyong kalwalhatian. Kapatid, kung yan ang panalangin mo, now I can tell you, now you are a citizens of heaven. In 1 Peter chapter 4, verse 7, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayer. The end of all things is at hand. Malapit na malapit na. In Matthew 25:13, magmasid. Watch therefore, for you know neither the day or the hour. Hindi natin alam kung anong oras. Even the sun, the Bible says. In Luke chapter 12, verse 40, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect, you do not know. Kaya po, ang pulpitong ito ay ginagamit namin upang mapaalalahanan tayo na hindi na ho pwedeng patumpik-tumpik pa. Hindi na pwedeng pinagpapaliban ng salita ng Diyos. Masakit man ang salita ng Diyos, pero ito'y salita niya, binabanggit ko lamang upang ikaw, tayong lahat,
nakapaghahanda tayo ng tama. Ang dami nating paghahanda sa ating buhay. Birthday, kasal, anumang celebration, fiesta. Pero yung paghahanda natin sa life after this, nakakalimutan ho natin. Kaya we do anything that we can do and forget the important things. We do things that we can see. We forget the things that are unseen. And lastly, mga kapatid, read this aloud. 1, 2, 3, go. Once again, 1, 2, 3, go. I am the Alpha, the beginning and the end. But the Lord was saying, I am coming soon. Malapit na akong bumalik. Be ready, be watchful, be ready. Be ready by the way you move, by the way you act, by character, by attitude. That's what the Bible is talking about. Wag na po. Magnegosyo tayo, sige. Hindi naman niya sinasabing, while doing this, that is very clear. Be watchful. Be watchful. Hindi mahirap yun. Hindi ho mahirap. Pag sinabi nating may the one, aba, naghahanda tayo. May bagyo, naghahanda tayo. Pero anytime, when the trumpet shall sound, yung mga nasa sementeryo sila mauna, pero hindi ho natin makikita yun. Dahil, hindi pa ho ganun. Twinkling nga po ng eye eh. Hindi na natin makikita. But in a twinkling of an eye, uy, andito ka na. Andito na rin ako. That's the purpose of the Mayan, Lazarus, and the rich man. May mga rich man sa inyo, kailangan ka, kapatid. May Lazarus sa inyo, kailangan ka talaga niya. Dahil ayaw ni Lord that everyone will perish. Let's all stand.